Mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pakikibahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kinikilala ko ang inyong pakikiisa sa layunin na maipaabot ang Ebanghelyo at ang napakasimpleng pagninilay. Ngayon ay nasa ika-17 araw na tayo sa buwan ng Nobyembre, araw ng Biyernes. Sa ating pagninilay, ang ating Ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 26 hanggang 37. Jesus said to His disciples, "As it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Similarly, as it was in the days of Lot, they were eating, drinking, and buying, selling, planting, building. On the day when Lot left Sodom, fire and brimstone rained from the sky to destroy them all. So it will be on the day the Son of Man is revealed. On that day, someone who is on the housetop and whose belongings are in the house must not go down to get them, and likewise, one in the field must not return to what was left behind. Remember the wife of Lot. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it. I tell you, on the night there will be two people in one bed. One will be taken, the other left. And there will be two women grinding meal together. One will be taken, the other left." They said to him in reply, "Where, Lord?" He said to them, "Where the body is, there also the vultures will gather." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Kumusta naman kayong lahat? Dalangin ko na sa mabuting kalagayan kayo at sa ating patuloy na pagninilay sa ating Ebanghelyo, napakaganda ng mensahe sa araw na ito. Nakita natin na isinalaysay sa ating Ebanghelyo kung paano namuhay ang mga tao sa panahon ni Noah at kung ano ang pamumuhay din ng mga tao sa panahon ni Lot. Ang mga tao ay hindi masyadong nagpapahalaga ng paggawa ng kabutihan, lalong-lalo na sa kapakanan ng bawat isa. Bagkus, patuloy lang silang gumagawa ng kung ano ang nakakabuti sa kanilang sarili, ang pagpapaligaya, ang pagpakasaya, pag-inom, hanggang dumating ang panahon na dumating ang anak ng tao na hindi sila nakapaghanda. Siguro para sa akin mga kapatid, ang pagpapaligaya sa sanlibutan, sa makamundong buhay ay para sa akin hindi naman yan masama. Maging masama lang yan kung makalimutan na natin ang ating katayuan at ang kahalagahan ng papel ng Panginoon sa ating buhay. Patuloy tayong magsikap na mabalansin natin ang ating mga gawain at hindi natin maiwanan at makalimutan na magpasalamat palagi sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya na ating natanggap at sa lahat ng mga pagkakataon na alam natin na hindi tayo karapat-dapat ngunit hindi tayo iniwan ng Panginoon. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Sana maging masigasig tayo at maging tapat, mapagmasid sa takbo ng panahon, lalong-lalo na sa ating sarili, kung tayo ba ay patuloy na gumagawa ng kabutihan. Dalangin natin sa Panginoon na palagi bigyan tayo ng kaliwanagan, ng kaalaman, ng karunungan, na sa likod ng mga pag-uusig, sa likod ng hamon ng pagkasalukuyang panahon ay hindi tayo mawala ng pag-asa at patuloy tayong maging saksi ng kanyang paghahari. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin.
Panginoong Isus, bukal ng buhay, ikaw ang aming sandigan. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay at maraming salamat din sa pagbuhos ng mga biyaya sa amin sa likod ng aming hindi pagkarapat-dapat. Tulungan mo kaming maging tunay na instrumento ng iyong pag-ibig, instrumento ng iyong buhay sa bawat isa. Amen.